Naliwanag pa pala yung vista ko. Kita ko sa Junior. Sige, tuloy lang po natin siguro last part. That's talaga sa Galatians 6, 4, 6 to 7. So, and done. Sige po, dito sa Galatians chapter 6, 4. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak. No, 6 pala. At sapagkat kayo mga anak, verse 6, sorry. Isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak ay tagapagmana. Let's pray po. Nagpapasalamat kami muli, Panginoon, sa pribilehyo nito ng pangaral ng inyong salita. Salamat sa iyong magandang loob sa amin na kami tinipon mo upang magkaroon kami ng pagkakataon na mapakinggan ang salita ng buhay, ang salita ng katotohanan. Ngayon humingi po kami ng iyong awa at patnubay, naming masalo, aming maintindihan, anong mga katotohanan inihanda mo po sa amin sa umagang ito. Kayo po ang aming masilayan, nakita bilang isang Diyos na totoo, isang Diyos na buhay, isang Diyos na nagliligtas. Tulungan mo po kaming maunawaan tunay na ang inyong salita ay nagpapalaya. Tulungan mo rin ako sa aking paghahayag bilang instrumento lamang ng inyong salita. Even Lord, sanctify my lips. Ibanlay mo aking labi, ang aking bibig. Upang mahayag ko, may pahayag ko ang inyong salita. Maasa po kami, Panginoon, sa inyong magagawa, sa inyong pakikitungo, sa inyong pagliligtas. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. It's the same yung ating title, The Spirit of Adoption. Parallel po niyan, pwede nating bigyan ng pangalawang pamagat, tagapagmana. Spirit of Adoption o tagapagmana. Pwedeng pagsabay niyan, yung dalawang yun. Okay. Kapag naririnig niyo ang Bible, may bang dating sa inyo? Kapag ang sinasabi ng Bible ay langit, kaligtasan, walang hanggang buhay, na makikita ang Diyos, yan po ba ay humihigop ng inyong atensyon? Talaga bang ang inyong naririnig ay hindi lang kwento ng isang vlogger? O talagang ng isang propeta na nagsasalita ng mga salita ng Panginoon? Kasi kung ang salita ng Diyos, ng Bible, ang gospel, ang bayan-pabalita, parang hindi siya totoo, ang yan ay pupansinan. Maneng, pag ginawa niyo po yun, magiging kaaway ninyo ang inyong sarili. Time will come, nakikita niyo, sabi ng Bible, yung mga salitang sabi ko na hindi niyo pinaniwalaan ng siyang ahatol sa inyo sa huling araw, John chapter 12. Kasi kaya ko sinabi yun, yung aking bukas, ang tatayog nitong mga sinasabi ng Bible napakatayog Pero mo, tagapagmana ng mga kayamanan ng Diyos na darating ang araw, yan ang mangyayari. Yan ang sabi ng Bible Tignan nyo babasahin ko ulit sa inyo.
Sapagat kayo, mga anak, sinugo ng Diyos, ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya hindi ka na alipin, note that, hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak ay tagapagmana. Okay, so makita natin yung transition. Sa isang Kristiyano, may nangyari sa kanya eh. At mahalaga na makita niyo na may nangyari sa kanyang buhay na tanging himala lamang ng Diyos ang siyang pwedeng gumawa. Now, ano yung himalang yun? Eh, hindi ka naman anak dati. Okay? By nature, tayong lahat, by nature, pag sinabi kong by nature, inikas sa atin, tayong mga rebelde, tayong mga makasalanan, tayo ay nasa kadiliman, at saka, alam nyo, pag sinabi nating makasalanan, nakapantan o nakatago sa ating mata ang mga dakilang bagay na ito. Great. Balo yung anyang pagtangya ka pa Kristiyano, yung hanggang sasabihan na ng Diyos, makapantan kayo, makasalikot. Kaya mo intindihan. Yan ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2. Sa isang tao na nagsasalita ang Espiritu Santo, sa isang tao na hindi mananampalataya, sa kanya kamangmangan, inyapin na bibigyan atensyon ng tao eh. Sabi nga ni Yesu Cristo, nung balo mo yung magsalita kaya ka, na ikang manyad kayo. Halimbawa, pisasabihan pera may dumugan, pisasabihan kayamanan, pisasabihan kalusugan. Hindi ba kung ano yung mga pangangailangan mo sa buhay kapag nagsalita na kayang ibigay yung pangangailangan, dudumugin yan, pipila yun eh. Minsan, ayuda nga lang, pipila tayo kasi kailangan natin yan, di ba? Pag may sakit ka talaga, hanapin mo talaga yung totoong doktor eh. Kahit anong kayamanan na guguguli mo, basta bumaling ka lang. Dito, pinag-uusapan dito, kayamanang mana na sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Ibig sabihin nun, kung paniniwalaan mo, then sabi ng Bible, kapag kung sino mang sumampalataya sa Kanya, sabi niya, hindi mapahamak, hindi pagtunganan ng buhay, walang yan. Kapilan mo na din ang atensyon na salita ng Diyos, walang mete na ka. Kabilan mo diyan attention sorry sir, kakamuntangan ako Tagalog pala. Kailan bibigyan ng tao ng sapat na atensyon ng salita ng Panginoon kapag matanda ka na, kapag ikaw ay patay na? Huwag naman sana. Sabi nga ng Bible na today is the day of your salvation. Hindi ba? Yun ang sabi, now is the day of your salvation. Even today you will be with me in paradise. Laging pinag-uusapan yun. Nung isipan yung totoo, ang sinasabi ng Panginoon, pag uukulan niya ng pakikilig, islong kalukulok mo kayo, ano kaya sabihan ng pastor? Ano kaya salita niyo? Unawaan kayo. Sige, yan ang itutundo ko, unawaan kayo. Kaya kung mga pilitan, lukloko, kung naiintindihan mo, kasi ang sinasabi ng Diyos sa iyo, blessings. Hindi ka niya gagawing melancholy o hindi ka niya gagawing talaga malungkotin, maproblema, mag-stuck sa buhay. Hindi. Gagawin ka ng Panginoon kung paano ka titindig at kung paano ka mabubuhay, nakasama siya. Pero mula sa pagkaalipin, naging anak ka, hindi lang anak, magiging tagapagmana ka. Yan ang ibig sabihin sa punto nito. At bawat isang mananampalataya, sabihan ko kayo, nung i-claim niyo na Christian kayo, importante rugo ay tindihan nyo ini bagay. Ay, ano yun? Well, ito yun. Okay? Di ba sabi niya rito, dahil kayo'y anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak. Now, sino yun? Yung Diyos mismo ito, yung Holy Spirit. Diyos mismo ito. Yung rin nasabihan, kapag ang isang Kristiyano ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, nakipag-isa, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ibibigay ng Diyos ang kanyang sarili. Spirit of God dwells in you. Sabihan ng Bible, yung Holy Spirit, mag-dwell na kayong believer, kayong mananampalataya. Bago yung sinasabi natin kayamanang spiritual, ang ibibigay ng Diyos sa yung mana, iyan mismo. That's why, ano ng Bible, kaya nga tayo ay sisigaw ng Aba. Now, ano yung buri na sabihin ng Aba? Ang gumagamit ng salitang Aba, pag pag-aaralan ng Bible, ay Jesus Christ mo.
14:36 ni Mark, nung sinabi niya, Ama ko, Ama ko, lahat ay pwedeng mangyari sa iyo. Kasi pag sinabi nating Aba, ang ibig sabihin niyan, it is a word of endearment, a word for Father, respectful name, authoritative name, intimate name. Pag sinabi nating Aba, yun ay personal na pagkakilala sa Diyos. Agyan ni Israel, kaya itong panahon na, basta-basta gagamit, Father. Naintindihan nyo yun? Kapag gumagamit sila ng Father sa Bible, parang casual lang yun. Pero ang Christian, pag gumamit siya ng Father, authority, obedience, respectful name, reverence, our Father, hindi ka nga tsuban mo, samban niya po yung lagyo mo. Ngayon niya po sinabi ng Christ. Father, Aba, Father, kapag gayo'y nananalangin, anong turo niya sa disciples? Nano yung tuturo ng Bible ka rin, Christians po lang mag-pray lang. Our Father in heaven. The way Jesus talked to God, gagamitan ng Christ, in Father, tagamit na kay katam, basta-basta gagamitan niya. Isa ditang Father. Kasi intimate, pag sinabi intimate, a close relationship. Intimate, respectful, authority, obedience. Malapit ang balaman kayo po na. Parang ganito. Kilala mo ang Diyos, kilala ka rin niya. Yun ang relasyon. Hindi ka lang tumatawag sa Diyos, ikaw din tinawag niya. Kilala ka niya dahil ikaw ay Kanya. Naalala niya po, the whole Trinity, the entire Trinity is involved in our spiritual experience. Bulit po sa yung kaya yung punto ngayon nila, pag nag-impisa sa biyang kaligtasan, biyan na ng Kristiyano, involved niya in Father, Son, and the Holy Spirit. Pakiramdam kayo. Ba't importante yun? Pag yung pinag-uusapan natin ang Diyos, huwag nyo babastusin, intindihin nyo. Kung mayroong pangangailangan ng atensyon ng tao na gagawin niya sa kanyang buhay, yan kapag ang pinag-uusapan na yung Diyos. That's why, ginukarayang parisayo ng panunod, these people honor me with their lips, pero yung karel ng puso, ang makalawag ka na mo. Okay, ngayon, sinabi na, sinugo ng Diyos na kanyang Espiritu sa ating mga puso na sumisigaw ng Aba, Ama. Yan ang sinasabi ng ating pinag-aaralang Bible. So pag sinabing Aba, i-Christ mo yung gagawa ka nito. Yan, ganda ko yung idea. In a unique sense, Jesus Christ, siya ang anak ng Diyos by nature. Alayang anak ng Diyos, kaya katamo by nature. Bakit tayo? Lahing tamong makasalanan. At alam mo, kaya katamo king heaven na makasalanan. No way. No man, alam din yung Bible, alang miras hibak, ingayong kapamilatan ko. Alang miras ka rin. Ano tangan mo ito? Bagsak tangan pero. Kani, on the way ta ka rin. Patay isipan nyo, on the way go heaven. Yan is, ano sinasabi mo? Kung sinasabi mo ikaw ay on the way sa heaven, sino nagsabi sa inyo? Ba't mo alam? Sino nagsabi sa'yo? Yan, ipakiramdam ko. You say, agang ipakiramdam mo, ilili na ka. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No, man. Ang taking iba, ngayon kapamilatan ko. See? Kanya kahit lulog, o kailangan niyang ibait pa siya yung tao. Kasi ang unang kapanganakan ng tao, kasalanan. So nakita niyo yun. Nakita yun. So pag sinabing Aba, ang ibig sabihin ng Aba, inulit ko, intimate, personal, respectful, okay, relationship. Dito na bumubuo yun. Ang tao, kapag ang Diyos ay pinakitungo niya, iniligtas niya, nakita niyo, ibinibigay niya, ginagawa ng Diyos ang isang
relasyon. So, ngayon, ang isang tao ay nakakatawag sa kanya ng Abba Father. O yung milyari kay katao, yung revelation. Bawat Kristiyano, kailangan maintindihan nyo ito. Ano yun? Nag-iba ang tingin ng Diyos sa iyo. Hindi ka na alipin. Pagpakila mo, George, Alan, 11:7. Kaya't hindi ka na alipin. Ayan o. Hindi ka na alipin. Verse 7. 4:7. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak ay what? Tagapagmana. So nasilip niyo yun. Nasilip niyo yun. Ano ang tingin sa iyo ng Diyos bago mo makilala si Kristo? Nung ka Christian, nalabi na ka, slave. Kaya mo sabihin, cute ka. Kaya mo sabihin, mayap ka daw. Huwag mong sabihin, religious ka. Huwag mong sabihin, kahit sino ka. Ang tingin sa iyo ng Diyos kapag ikaw ay hindi nakipag-isa kay Kristo ay slave. Slave saan? Alipin saan? Alipin ka ng sarili, alipin ka ng kasalanan, alipin ka ng saliburan. Hindi ka alipin ng Diyos. At ang alipin ay walang lugar sa bahay ng Diyos. Yan ang punto dyan. Pero mo sabihin, alipin ko yan, papagmanan ko. Nung di akong tagapagmana, mumula na rin anak ko. Kasi rin anak ko, pamilya ko doon. Yan ang pinag-uusapan natin dito. Kasi dahil pamilya tayo ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang Espiritu ang kanyang anak. So hindi ka na alipin ngayon. Ang tingin sa iyo ng Diyos ngayon, ano ka? Royal blood. By faith in Eucalian. Ito to'y sabihan mo kasi scripture yan. Okay. Pansinin mo yan kasi iyan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ko opinion yan. Kapag ikaw ay naging mananampalataya, ang naging pamilya ka ng Diyos, tinitignan ka ng Diyos bilang kanyang anak. Ang nakikita ng Diyos sa iyo, ayan o. Anong ibig sabihin niya? Yung Kristiyano, ingakakit na kayo ng Diyos, Kristo. Ngayon, ika naman Kristiyano ngayon, aliwana ka naman laway kay Diyos. Nag-iba rin yung tingin mo sa Diyos nung ikaw ay nakakilala sa Diyos. Anong tingin mo sa Diyos? Hindi mo na siya tinitingnan bilang judge. Nag-guilty ka, napakasalanan ka. Hindi. Ang tingin mo sa Diyos is your Father. Father, heart, God. Father, Holy God, my Father in heaven. Ingka akong pengaring at suban mo. Diyos, alilugod ka na ako, kaluguran ng Diyos ko, pamilya ka, siya yung Diyos ko. He is my Father. Hindi ko lang siya Diyos. Hindi lang siya judge, but He's my Father. Pero wala yung Kristiyano, tatakot lang yung Diyos. Giltil, sa likod. Okay? Kasi ang tingin sa kanila, nagkukulang ako, nagkakamali, nagkakasala, hindi ako tapat. Yan ang tinitingnan mo. Pero kapag nakilala mo ang Panginoon, He is your loving Father. Isang Diyos na tapat. Isang Diyos na nakatingin at nakatunghay at isang Diyos na nagmumonitor sa'yo. Yan ang tingin mo sa Diyos. Na ang Diyos na ito. Ano sabi ng Bible? Doon napapasok sa isang tao kapag ang Diyos na ito ay Diyos mo. 2 Timothy 1:12. Ano sabi doon? I know whom I have believed. Yan, kaya natin philosophy mo kay Pierre. Diyos ko, alam ko, ang Diyos ko, alam ko ang aking pinaniniwalaan. Tandaan yung kaluguran ng kapatid, hindi ka salpantayan, kwentong kutsyo, kwentong barbero, hindi ka sumusuntok sa hangin. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaliwanagan. Kaklaro na kaya mo, kayang dapat, kayang gawa, kayang salita. Kaya kita nyo, may nagpapaliwanag na sumisigaw, Aba, Ama ko, Aba, Ama ko. So, ang Diyos na ito na yung Ama, ang iyong taguan, ang iyong refuge, ang iyong bahay, peace with Him, at home with Him. Pwede mong ikot ngayon, ang Diyos kong ito, alam ko, I know that God will never leave me nor what? Forsake me. See? I-multiply mo yun by infinity. Kaya mo hindi kaya kang sariling tatang. Nung itatang mo, marutala rin tatang mo, yan naman talaga perfect eh. Okay? Pero paano ka din tatang? Itatang mo ay asangge. Perfect itatang ko. Tatang ko, so sinabi ng masyadong kaya, na mo 50. Siguradong kikita, hindi na kakabastag yun eh. Ay asangge, kay moras, kay namang sao. Kaya mo yun na earthly yan, kasalanan yung tatang ko. Now,
ilalagay mo yun sa Panginoon. Sinasabi mo, may dago mo ngayon, may problema ka ngayon. Ang laki ng problema mo, however great, ano man ang laki ng iyong problema, God is your Father. He will never leave me nor forsake me. Ano ba sinasabi ng Bible? Romans 8:28. Pwede mo sabihin yun. Ano yun? Ano sinasabi doon? Ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng lahat ng umiibig sa Kanya. Alinsunod lahat ng tinawag ayaw sa Kanyang banal na layunin. All things work together for good. Wala mo ang tini. Lord, ang bigat ng problema ko, ang suliranin ko, pero ito'y sa ikabubuti ko. Ikaw ay gumagawa para sa akin. You see? Yan ang ibig sabihin, Abba, Father, hindi ako pababayaan ng aking ama. Tandaan niya, in Kristiyanong banal, in Kristiyano at tsuking yatong iti, mapagal niyo. Sometimes, despair down. Sometimes, ang daming pagsubok, ang daming tukso sa daigdig na ito. At ang Kristiyano, kahit na sino siya, ay napapagod. Anong kailangan niya? Oops. Tandaan niyo, pag Kristiyano ka, ang buong daigdig ay laban sa'yo. Your flesh. Laban ang sarili mo, laban niya yan. The devil, the world. Ewa pa bang sininga ito? Bisana na ka tayo, baka hindi ka oras kingin mo. Hanggang patay ko, hanggang mag-judge ko. Wala kang oras para makirandam. Para ulawin mo yung sariling kaladwa. Sometimes, isipan mo yung gagawin gusto. Isipan mo ng mga chong, isipan mo ng mga boy. Yung gagawang gusto, indesisyon gusto, iniiling-iling ka kung habit kang di. Gusto ba yung gagawin mo? Check that. Ito ba ayon mismo sa sinasabi ng makapangyarihan sa lahat? Check that. Search yourself. See? Why? Well, in the Bible, there is a way which seemeth right unto a man, but the envelopes are the ways of death. Sa tingin mo, tuwid ang dinadaanan mo, ang dulo nito ay kapahamakan. Is that possible? Kaya nga, nandito ang Diyos upang tayo ay patnubayan at gabayan. So, yan ang ibig sabihin ng Abba Father, tinitingnan natin ang Diyos na siya ang Diyos nagmamayari at pamilya natin ay isang Diyos na maasahan. Lagay niyo po yung Matthew 10. (29 to 31). Hinggang natin yung Allen. Matthew 29 to 31. Okay. Hindi ba ipinagbibili ng isang pusing ang dalawang maya? Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng iyong ama. At pag sinabi tayong maya, wala lang kwenta rin. Malati lang bagay. Nung itang mamansing ka rin, alam mo napansin, managulang. Kaya katamo laginto rin. Hindi siya mahalaga. Pero hindi sa Diyos. Di ba? Tayo, minsan, pinapahalaga lang natin kung ginto. Kung kailangan natin, kung makikinabang tayo. Pero pag hindi na. Yan ang ibig sabihin niyan. Teorya, anak yan. Di ba, dalawang maya, ngunit sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama. Maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag nga kayong matakot. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Ang ama, ang tingin niya sa atin, well, ito yung sa atin. Nothing can happen to you by chance. Mga anak na ng Diyos. Uy, kaya ang kapanatagan. Aba, Father, ito yung iyong confidence, ito yung iyong kapanatagan. Siya ay nag-care, nag-iingat sa'yo. Ano man ang mangyari sa'yo, istong inalaw na ng Ginoo, masakit man, mayan, kenge, accident dito. Nothing happens by chance. Biro, sinabi na ganyan, nagyangi kayo, balong ibilang na yung buk mo. Siya, alam niya, anong ibig sabihin nun? Omniscient siya.
Ama mo siya, nagbabantay sa'yo, ano man ang kailangan lang dito, trust. Be still and know that I am God. Ano ka mang problema, makataning ka man, mabayad pa yung problema mo, lalo mang kasalanan ng sitwasyon mo, God is God. Kung kilala mo siya, yun ang ibig sabihin, Abba, Father. Ngayon, yun ang problema kaya kadam. Bakit mo? Tsudayan niya ito Nasa daigdig tayo. Ano na meron sa daigdig? Sufferings, trials, and temptation. Di ba, kita nyo dito, kain tayo ng kain pag kumain na. Di kayo malungkot na yung biyeme, matuwa na kami Kaya trust na kaya kanina. Pareho rin. Magdito na ba rin Mag-gets na ba rin. Atin na pang nisulong din. Pero kami malungkot na yung biyeme. Ibig sabihin kanina, kung bilang kamatay. Episode mo yung isa, naning cholesterol, naning kidney, masakit na ako. Blessing niya din mga edad Ora tara itong asitsura ito dyan yung karet. Dati alam beauty queen yan. Cute na dati yan, ngayon nakakatakit na laki sila. Hindi, sinasabi ko lang reality. Malakas kang bukas buhay, wala na yan. Ano itong kilala ko, may katapang ito, katang baryo ko. Pare, may hospital. Kanita, pangin. Yung nakabulala ko ng sakit. Nangyari sa sinasabi ko lamang sa inyo, ang mga banal, ang mga Kristiyano, nasa fallen world. Napapagod tayo. Even, sabi ko kayo, ang ministry, makapagaling. Sabihin na rin nga, diba, yung gano'ng ministry ba sa tingin? Nakaka-stress ministry. Privilege mo. Yes. That's my point. That is my point. Muli kong attitude, folks. Ladies and gentlemen, muli kong attitude. Sana hindi niya isabihan ko. Huwag niyo sanang titignan ng Kristyanismo ay puro tungkulin, puro doktrina, puro attend, puro upo, puro prayer, puro Bible. My friend, yung lalawin ng titing Kristiyano, lalawin ng Kristiyano, itang privileges. The opportunity, the blessings, the grace. Inglawin nyo lagi. Bilang Kristiyano, mapaganda ako, mapaganda ka. Dito, atin ka dito, linggo na naman. Bible study, Bible reading, prayer. Dengan ating fasting. Huwag nyo lang titingnan na ganyan. Duties, doctrine, lagi. Huwag nyo lang titingnan ganyan. Titingnan nyo ang Kristiyano that his future is more glorious than his past. The Christian's future, the future glory, the coming age is more glorious. Bakit? Mangula yung Diyos. Makiran na ako, hindi kaya. Denang na yung atensyon yung Diyos, kaya sasadyan na kayo. This is not my age. Tamo age ni. Na age ng Diyos ni. Na panahon ng Diyos niya ni. Alina. O na yung panahon niya. Of course, mag-ating gospel at magligtas si Diyos. But this is my age. Kasi nung panahon na ng anak ko na ng Diyos, inikalayan, pag masakit ko ba, tutuwa ako, chutsura ko. Pag mga problema ko, hindi pa nga panahon The coming glory. Yung tagapagmana yun. Pero wala yung pagmano. So, pay attention. That's the point. So, kaya nagkakamali yung iba Lord na yan, magandang na ka naman, nakakatamad, nakakabagot, Bible, nasa ganda, nakaka-guilty, kung manahinding ka why enjoy? Ngeni makanyan. Kasi makalawi ako ngeni. But the Christians live by faith, not by sight. O nung ngeni mo sa your best life, hindi kang best life, ngeni, malilari nga luwang preacher. Your best life is best life niya O po lang yun best life, po lang matuwa na ka. Aber? O na nga hanapin. Hindi pwedeng ihambing ang kalwalatiang darating sa inyo bilang mana sa mga anak ng Diyos kaysa sa kahirapang nangyayari ngayon sa daigdig. This present world. In Bible, ang Bible nagsasalita, may kasalukuyang panahon. Ito yun, kasalukuyan. Pero mayroong panahon darating, the coming age, the coming glory.
Yun ang panahon natin, hindi ngayon. Ayun ang panahon ngayon. Faith. Gawin mo ito. O ngayon, kasalukuyan, likuan na kata ni Diyos. Ali, ayan nakalikuan ng ginong alien, kaya nga ito. Anong balik ko sabihin? Makiramdam kayo, please. Makiramdam kayo. Ang Kristiyano, alien siya, pilgrim, sa sanlibutan ito, dayuhan. Hindi siya kilala, kaya pinagtatawanan ka lang eh. Hindi ka nakaka-apekto ng buhay. Sometimes isipan ko, Lord, ako, bisa ako magikayat tao. Bisa ako matinghay kaya. Pero mo kasakit, di kayatan ng tao eh. Ang mga kasakit bitbitan eh. Even ka sarili kong pamilya, magkasakit ko kang brother ko. Ang mga kasakit ng magikayat tao. Eh, puto dita? Oh yes. Bakit? Eh naman kilala yung tutukyan mo eh. Nung kilala na yung Diyos, kilala na ka. Huling nga na kilala yung tutukyan mo, anak ka kaya. Kahit anong sabihin mo, hindi sasama sa yan. Bakit? Alien siya sa Diyos. Yung Kristiyano, alien siya sa libutan, pero hindi sa Diyos. Kilala na yung Diyos, din ba mo? Kilala niya naman yung Diyos. At yun yung tatak. Ephesians 1:13. Ano sinabi doon? Lahat ng sumampalataya kay Kristo ay tinatakan ng pangakong Espiritu. Ako, kaya kilala, ninuwapyan niya, wala na akong makinyato. Kaya kilala, anong Diyos, anong langit-langit, ngeni. Pero yung Diyos, paano na? Why? Eh, kung alien kay Diyos, kilala ka. I know Him. Kilala na ako naman kasi inaus na ako, pinili na ako. Makanyang kayo naman Christians. So, ayintindihan nyo, mula sa pagiging rebelde, ngayon anak, from darkness to light, from death to light, from sin to righteousness. O yan na yung relasyon mo yan ni Diyos. Bago ba ito? At kung anak, ay tagapagbana na rin. Alam ko, walang makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Sabi po po ini, eh naman ninyo ng Kristiyano kayong problema. Tikuwaring bulletproof kaya sakit na. Nararanasan ba natin? Eh, sabi ko po sabi ko kay church na lakad pre. Yung mga problema din in church eh. Pero ano yung consolation natin? Ano yung kalakasan natin? God is my Father. Please, andawang kainin eh. Hindi, andawang kainin. Sinenday ni dyan sa Jerida. Tinobya kaya hiramin ko lang puti yung author eh. Dustin Benji. Okay. 7 things believers should remind themselves every day. Kaya, yung Kristiyano, tandaan niya, kailangan niya may educate at train. At tandaan niyo, yung Kristiyano dapat aldo-do, darabi ka mo. Agyan pa yung atras ka physical. Sabi kayo, physical, ala na kang isang tingin. Babae, ala na lang mga ilagurin. Agyan na lang. Pero pangkalas kayong spiritual, dapat aldo-do, madrogo. Ang tita yung Christian. From glory to glory. E mo pa, Bren, nga ka mag-grow. Agyan yung experience mo kayo, puros pagsubok kayo, pwedeng pagkakataon na para ikaw ay lumago at lumalim pagkakilala mo sa Panginoon. Di mo rin super candy ang buhay. Kayo puro sa luto. Luto ng luto. Salamat kayo pagluto yun kami. Pero my friend, maintain spiritual life yun. Wata sa gaya ng Wadarevia na, gano'n, magluto po ka rin. Nuhi ka, ano gano'n. Dali, sabi nga bilang kapatid. Okay? Ingat pa mo kayong ministry. Kasi, dati betis pa kanya, pero preach ko, magluto lang. Kasi, importante kaya hindi katamang is to know God. To know Him. Importante ka na, pwede ba mag-preach? Pwede ka mag-preach, ayaw magkilala yung Diyos. Masyado kang obsessed ka pa mag-preach mo kayong ministry. Pwede ito. Importante kilala tayo yung Ginoo. Now, alam mo rin, 7 things believers should remind themselves. 7 bagay sa mananampalataya na dapat niyang isa-isip palagi sa pang-araw-araw niyang buhay. Ano yun? 1. God is my Father. Galing, no? Okay. Di ba? Pinaka-importante sa buhay panalangin, sa parte ng panalangin, yung Our Father who
God is my Father. Fact one, solid. God is my Father. Ano yung two? Christ is my Savior. Three, heaven is my home. Four, Scripture is my guide. O, isa ulo na rin, o maliri eh. Scripture, Bible, in Bible, yung may decision kay Bebo, ayon kay kaya sasabihin. In the light of the Scripture. Scripture is my guide. Every believer is my family. At hindi ang pamilya kay Bale. Yung apelido ko, halimbawa, Torres. Yung Mark. Ano kapatid Mark? De Guzman. At yung pamilya rin kay Bale. Pero at yung pamilya ng spiritual din, yung ating church. At anong totoong pamilya natin spiritually? In church. That's why ito tama pwede. Kaya matagal na niya inibiyag, yang ita niya kitarit. Mas masanding eh. Bakit mo? Ang nga kapagaling din eh. O na yung kailangan tayong spiritual, mabangrap tayo. Bakit? Yung gano'ng kamurianing, may titipong tao, kamurianing gano'ng kapag-fellowship, nakikinig, nagpapalakasan. Kasi may na ako eh, may na rin kayo. Kailangan natin magtagpo at mag-share sa isa, magpaalalahanan sa isa at tungkol sa mga bagay ng Diyos. Kailangan na kayo, kailangan nyo kong i-remind, kailangan nyo ko naman mag-share kayo. Kailangan may family in church, kailangan may tao. So, of course, may pamilya kayo, kaya kayong laman. Pero huwag niyong kalilimutan, kayo yung isang katawan kay Kristo. Jesus, the gospel is my message, number 6. Hallelujah. Meron tayong binubuhat dito, mensahe. Ano yun? Tulong-tulong tayo, bumuhat saan yun? Gospel. Gospel. Iwasan niyo may kasada. Iwasan niyo yung katamaran. Iwasan nyo anumang kabalistugan, iwasan nyo laman, iwasan nyo kasi ating tambubuhat eh, tulong-tulong tayo dyan. Eh kayo magbabayad kayo church. Sinabi na ng leader kayo na, tatamo kayo time, on time. Kaya kapabayad kayo, kaya magkalat, sumahog ka. Huwag mong iisipin kung ano makukuha mo sa church, ay iisipin, ano maitutulong ko. Meron tayong message eh. Hindi yung pilosopo mo, nakakuha ko kaya. Hindi, wag naman naman gano'n. Bossing, huwag naman gano'n. Isipin ko lang, ano may tutulong ko? Ano magagawa ko? Kailangan ba ng talent ko? Gamitin mo. Kailangan yung pera ko, gamitin. Kailangan yung time ko. Kailangan niya yung nanuan. Do it. Mali ito sabihin, nakakuha ko kaya, nakapala ko. Talaga mong kakatinibiyat mo. Si Jesus Christ, galing sa langit, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, ibinigay ang buhay, tumulong kanyang dugo, alang-alang sa ating kasalanan. Sila. Baling elemento niya, ano yung inaalala natin dyan? Na mayroong pinaslang para sa ating kasalanan. Para tayo, mula sa pagkaalipin, ay matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya natin inaalala yan. Inaalala natin yan. Sineselebrate natin, this is the Lord's Day. Sineselebrate natin na merong pinaslang na hindi pinagkait ng maibigan Diyos ng kanyang sariling anak. Sinotay sa krus. Saan tayo tinubos? Kaya tayo gararan tayo. Tinubos tayo sa ilalim ng kautusan. Yung problema niya daw, kautusan. Pero tinubos tayo ni Kristo ron. At kaya ano tayo? Tinatamasa natin ng kalayaan bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, nakakatawag tayo sa Diyos ng Ama. Brother, sister, at ang panghuli, God's glory is my goal. Okay? Anong ibig sabihin nun? Well, dapat yung nagagawa tamo, i-dedicate tamo kay Diyos, hindi tamo, be devoted to God. So, okay. Siguro sasarado ng dito. Bago tayo magpupuno. Sa Apocalypse
Apocalypse chapter 21. So mga kapatid, pag naririnig nyo yung salitang Abba, Father, isipin niyo yung confidence. Okay? Confidence. Panatag tayo sa Diyos. Pangalawa, tatapos ako dito. Pag sinabi natin Abba, Father, ito yung ating assurance. Okay? Ito yung ating assurance. Note this, si Kristo ay sinecure niya yung ating pagiging anak. Okay? Sabihin nito, ginawa niya yun, legally yung pagiging anak. Ang Holy Spirit, yun ang nagbibigay sa atin ng katiyakan. Na tayo nga ay mga anak ng Diyos at magiging tagapagmana ng Diyos. Okay? Ang Holy Spirit, ang siyang lumilikha sa ating buhay ng awareness, yung awareness, kamalayan. Kamalayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaysa naman insulto yan sa diabolen. Bahala niyo ba kayong puso yun, anak ako ng Diyos? Sabi nila, anak ako ng Diyos. Sabi ba na, palagay ako, alay ako dito. Sabi ba kaya sarili ko, anak na ako ng Diyos. I know that. Bari mo ka naman iba tanda? Mag-witnessing Holy Spirit kaya ka. Nasabihan na kaya ka, assurance. Okay? That's why 2 Corinthians 5:5, ang Holy Spirit ang siyang paunang bayan. Okay? Yung mana mo at suna, nito ay Diyos mismo, Holy Spirit. Susunod na kanyan, isasabihan na ng Bible, ang kabuuan na ng kaya katlang kaligtasan. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang duis, at walang dugis. Di ba sa 1 Peter yun, chapter 3? Hindi masisira, walang dugis, at walang hanggan. At sabi niya roon, sinasabi ng Bible, iniingatan na ng kapangyarihan ng Diyos na handang ipahayag sa huling araw. Okay, now, lang niya po. Siguro mayroon po niya naging Apocalypse 21. Verse 3. Okay. Hindi pa nangyayari ito, pero ito yung mangyayari. Okay? Ito yung mangyayari. Hindi pa nangyayari ito, pero ito yung mangyayari. Now, watch out. Okay? Dapat kaya beta kayo ni. Bakit tayo lang? Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi. Of course, pag sinabi natin mula sa trono, Diyos yun. Diyos yung magsasalita. Imagine niya, pag sinabi in Diyos, isipan niya yung Diyos, makalupulok niya kay trono. Actually, naman ito dito salitang yung Diyos ay bubulan. Ang Diyos nakikipag-communicate. Mahinis siya, nagsasalita siya sa pagdalaman. Ano ang kanyang sinasabi sa future? Ito isa, masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Manwala ko kanit, datang niya do, king kaya katampa magdiman at siya kalibutan ng Diyos. Kaya tayo, akit tayo. Mabubuhay tayo. Siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang bayan. Ganyan tayo. Kasi ngayon by faith tamo eh. But kay ba't lang by faith, by sight. Mumuna yung laging faith, kay ba't sight. Kailangan muna puso, pagkatapos mata. Kaya nga sabi ni Christ, mapalad na rin niya may nakit, pero mawala daw. Yung pinakamahalaga kaya daw is not what you possess, but what you believe. Get my point? Ditang kaili. Hindi mahalaga kung ano ang nasa iyo, mahalaga what you believe. Ano mangyari? Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata.
at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hallelujah. Oh Lord my God. Ngayon yung panahon na ito, yung salita mo, kamatayan, sakit. Kanya ibig sabihin mo, dadangal doon, ito ang ibig sabihin kamatayan. Ito ang ibig sabihin mo, nung tumon, nung masakit. Ito ang ibig sabihin din. In that nga, daigdig, alayang kamatayan. I imagine yung sa cementerio, dadangal pa naman, alang hospital. O yan, siguro, sabi ko kanya, masakit ang isipan, of course, dahil ang Diyos ang siyang nagsasalita. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man. Sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Lilipas. Ito yung unang bagay. Okay? This is the present world. Tandaan niya, yung kasalukuyang panahon, kasalukuyan niya. Pero meron ng panahon na susunod, ang sabi ng Diyos, lumikha ng langit at lupa. Meron. At ang daigdig na yun, wala ng kirot. Wala ng pagtangis, wala ng kamatayan. Tapos sabi niya rito, at sinabi na nakaupo sa trono, masdanin niyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Okay? Ito yung bigyan mo ng atensyon sa iyong buhay. Is meditate the Word of God. Okay? Kaya murugo, ipagwalang bahala, ingat din siya na tawag mong ibigay kaya sasabihan na ng Diyos. Tutungan ini. Tapos sabi niya rito, at sinabi niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Okay, ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa buka ng tubig ng buhay. Now, sino yung magmamana ng buhay na walang gan? Ito yun. Mau ka. Nauuhaw ka ba? O sa pakiramdam mo, busog ka. Kaya nga, anong ginawa? Kawawa ang mga busog ngayon sapagkat sila magugutom. Okay. Ano isang sign ng isang Kristiyano? Ang isang Kristiyano ay meron siyang thirst. Uhaw siya. Saan? The things of God. Ang nauuhaw ay painumin ko ng tuwing ng bukal ng buhay. That's it, my friend. Buwa ko na sabihin nyo ngayon, ay, ako kailangan niya na, kanya-kanya. Sige. That's your problem. So, ang nauuhaw, oh. Yes, Lord. Last verse, verse 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging ano mo. Ba't sinabi magtagumpay? Yung kasalpatayan ng Kristiyano, ating pamagsikap, pamagpunyagi, lalaban ka talaga. You fight the good fight of faith. Yes, tama, ang kaligtasan biyaya, pero ang Kristiyano ay nakikisagutan. Malaban. Kaya ka pwedeng may kakorona nung wala kang krus. Pwede, bahay korona, krus. Ano yung sabihin nun? Sumusunod tayo sa Panginoon at ang gantimpala ng Panginoon. Lahat ng ito ay sinabi ng banal na kasulatan ay magmamana ng lahat ng ito. Basta tayo bago mag-pray. Verse Galatians 4, 6, and 7. Alin? Sapagkat kayo mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Ama, Ama. Kaya hindi ka nakalipin, kundi anak. Kung anak, kita kapagmana. Let's pray. Panginoon, alam mo po, hindi kami nakikinig sa isang kwento lamang. Hindi kami nakikinig sa isang vlogger lamang. Hindi pinakikinggan namin ang salita ng nasa trono ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinatunayan mo ang mga katotohanan ito na tutoy naganap na ng suguin mo si Kristo.
Ito nga po sineselebrate namin, inaalala po namin na siya minsang pinaslang, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming kasalanan. Ama, sinubo mo yung anak upang kami maligtas, kami matubos, kami magising, at kami makarinig ng iyong salita. Salamat po ng marami, Panginoon, sa aming kapahamakan ay mayroong kaligtasan. Sa aming kasalanan ay mayroong kapatawaran. Salamat kay Kristo na nangyari ang lahat ng iyong pagliligtas. Siyang nasaktan, siyang nagdusa, at kami naman ang lumayag. Imbitahan mo kaming patuloy, Panginoon, ang mga nakaupo sa kanilang upuan na tanggapin si Kristo, na makinig kay Kristo. Habang kami ngayon ay narito sa mundo ito, help us, Lord. Mabigyan ka namin ng atensyon. Pakinggan ka namin sa aming buhay. Sapagkat kailanman ay hindi ka magsisinungaling sa amin. Kaya nga po, kahit ang sarili mong anak ay hindi mo pinagkait. Ngayon, yung mga tumanggap kay Kristo, Panginoon, tulungan mo kami na maranasan namin anong buhay Kristiyano. Kaya nga po, binigay mo ang Holy Spirit upang magpatutuo sa amin. Upang tiyakin kami. Upang ma-experience namin sa aming buhay. Ano ang ibig sabihin ng tinawag ng Diyos? Aming Ama Diyos, maraming pong salamat sa inyo. Maraming pong salamat sa ngalan ni Kristo. Meron kaming access. Meron kaming daan patungo sa inyo. Please, ang hinalangin, Panginoon, mai-apply po namin ang mga talatang ito sa aming buhay. Gaano man ang sitwasyon namin, matuto po kami sumandal sa inyo. Maging panatag sa inyo. 1 Peter 5:7. Ibigay namin sa inyo lahat ng aming kabalisan sapagkat ikaw ang nagmamalasakit sa amin. At pinaniniwalaan po namin yun, Panginoon, dahil na iyong salita. Sa oras na ito, ihanda mo po kami sa pagpapartake ng banal na kapunan. Kung nagkasala ang aming mga puso, cleanse us, forgive us. At kung meron man sa lugar na ito na hindi pastiyak sa kanyang relasyon sa inyo, Lord, imbitahan niyo po siya na tanggapin at sampalatayanan ang pagkatok ng Kristo sa kanyang puso. Kayo po ang makagagawa nito, Panginoon, lamang. Lalayan mo po kami, samahan mo kami habang kami nagpapartake. So, nalahapunan ngayong umaga nito. And yes, we pray. In Jesus' name. Amen.